Mukhang ang Full Motion Flight Simulator Acquisition Project ng Philippine Air Force ay muling sisimulan matapos itong matigil sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga sources, ang proyekto upang mabuo ang housing facility ng flight simulator ay kailangang ma-restart dahil ang orihinal na site sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas ay napag-alamang flood-prone area. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang Philippine Air Force ay nagkakaroon ng modernization ng armada nito at kabilang dito ang pag-modernize ng mga kagamitang pangsuporta at proseso ng pagsasanay at mga pamamaraan. Kabilang sa mga nakikita na kulang sa mga kagamitan ay ang mga modernong flight simulator dahil ang PAF ay mas umaasa lamang sa aktwal na pagsasanay sa paglipad na may suporta ng isang simpleng desktop computer-based commercial flight simulators na katulad ng mga ginamit sa mga video game or sourcing training mula sa mga pribadong kumpanya sa Pilipinas o sa ibang bansa. Habang ang aktwal na pagsasanay sa paglipad ay nananatiling pinakamahusay na paraan upang matuto, ang teknolohiya ay hindi rin papahuli at maaari rin itong magbigay ng makatotohanang pagsasanay nang hindi na kailangan talagang magpalipad ng isang sasakyang panghimpapawid. Ito ay isang paraan para makaiwas sa panganib mula sa mga aksidente na maaaring magresulta sa pagkawala ng buhay at mamahaling air asset, pagbawas ng mga gastos sa gasolina at pagpapatakbo, at pagbabawas ng karagdagang mga oras ng paglipad sa sasakyang panghimpapawid. Inihayag ng source na ang lokasyon kung saan sana itatayo ang pasilidad ay napag-alamang madalas bahain, kaya naman napakadelikado para sa flight simulator. Ang bagong plano ngayon ay maitayo ang pasilidad sa Benito Ebuen Air Base sa Mactan, Cebu, kaya naman nangangahulugan na back to zero ang proyekto na ito. Nangangahulugan din ito na ang kontrata sa Arafil Construction and Development Corporation ay maaaring kansilahin dahil nagbago ang lokasyon at saklaw ng trabaho. Naniniwala kami na ang mga tagaplano sa Philippine Air Force ay dapat na maging accountable para sa pagkakamaling ito dahil ipinapakita lamang nito na hindi masyadong nasuri ang lugar ng pagtatayuan. Kung ang orihinal na lokasyon ay madalas binabaha, siguro naman matagal na talagang binabaha ang lugar na yan bago pa man ang pagpaplano at kung sino man ang naghanda ng panukala na itayo ito sa lokasyon na iyon ay talagang nabigo na isaalang-alang ang mga isyu na ito. Ang proyektong ito ay isa sa ilang natitirang mga proyekto ng Horizon 1 sa RFPMP na hindi pa nakumpleto hanggang ngayon. Buti na lang at hindi pa nakumpleto ang pasilidad at hindi pa nailagay ang mga bagong simulators doon. Kung sakaling nangyari iyon at biglang naganap ang isang bagyo o baha, mas malaking problema dahil sa pagkasira ng mga bagong simulators. Sana ay maitayo at matapos na itong pasilidad ng flight simulator para mapagbuti pa ang pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Air Force. Ano ang masasabi niyo tungkol dito mga kamix? I-comment niyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.